Paano i-install ang free Microsoft Office 365 mula sa DepEd? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, so keep on watching. Hi! Welcome back to my channel. I am Sir Jun Francia, a public school teacher in the Division of Quezon, and kung bago ka pa lamang sa channel na ito, I make videos about technology, art, and education. So kung interested ka, please don't forget to subscribe and hit that bell icon para maging update ka sa mga susunod ko pang uploads. And umpisahan na nga natin. So ang una po natin gagawin na i-download natin yung installer gamit ang account na binigay sa atin ng DepEd. In our case po, yung account is binigay sa amin through our ICT coordinator ng district. So, mag-open po tayo ng browser. Any browser po na pwede nyong gamitin. So, in my case, gagamitin ko po is Google Chrome. Then, itype po natin sa search bar, office.com. Then, enter. And dadalhin po tayo dito. So, nakapag-login na po kasi ako dito, kaya lumabas is, Hello Reynaldo, welcome back. So, try ko pong i-forget muna yung aking account. Forget this account. And then, once na wala pa po diyang ibang nakakapag-open sa inyong laptop, ganito po yung mag-a-appear. May nakalagay ditong sign in. And dito rin po mayroon nakalagay na sign in. So, maaaring sa dalawa ay pwede nyo pong gamitin. So, gamitin natin ito nasa left side. Click sign in. Then, ito na po yung lalabas. And dito natin ilalagay yung account na ibinigay sa atin ng DepEd. So, lagay natin dito. So, ito po yung account ko. May-history po kasi siya, kaya nag-automatic yun sa akin. Pero sa inyo po, wala pong mag-a-appear kung wala pa po diyang history na ibang na isa-sign in. So, click ko yung next. And then, ilagay po ninyo yung inyong password. In my case po kasi, to activate my DepEd Commons, ay nakapagbago na po ako ng password doon sa Microsoft Outlook, sa outlook.com. Para po yun doon sa mga hindi agad naka-receive ng DepEd Common activation sa kanilang DepEd account. So, ibig sabihin po, doon pa lang nakapagbago na po ako ng password. So, dito po ang i-enter ko na lamang is yung password na ginamit ko sa Microsoft Outlook. In your case po, kung kayo ay dumating agad yung email ninyo and nakapag-activate kayo agad ng DepEd Common, so dito po kayo magbabago ng inyong password. And dito po, stricto ang paglalagay ng password. Kailangan meron kayong combination ng letters, words, and symbols. So, ako po i-enter ko na yung password na ginamit ko or binago ko na po. And bago po kayo makapag-change ng password kagaya nitong ginawa ko, ay meron pa po kayong mga change password verifications na gagawin. So, i-click natin yung sign in. Then, do this to reduce the number of times you are asked to sign in. So, you want to stay signed in, so click natin yung yes. Then, ito na po yung lalabas kapag naka-sign in na tayo. Ito na po yung ating account. Then, para makuha natin yung installer, i-click lamang natin itong sa bandang upper right, Install Office. So, para ma-download nyo po yung installer, i-click nyo lamang po itong Office 365 apps, tulad nito. Then, mag-a-appear po ito. And dito sa lower left, makikita nyo po na downloading na siya. So, hintayin nyo lamang po na makompleto yung downloading niya. Then, ito na po siya. Then, meron pa pong isang paraan para makita nyo kung babagay po ba siya doon sa operating system ng inyong laptop. So, i-click lamang po ulit natin itong Install Office. And then, i-click po natin itong Other Install Options. So, narito po tayo ngayon sa My Account. Then, i-click natin itong View Apps and Devices. And then, dito sa version, makikita po natin, pwede natin siyang tingnan kung siya ba is 64 or 32-bit. So, sa laptop nyo, kailangan ma-identify nyo rin po kung siya po ba is 64 or 32-bit. So, para ma-identify nyo po yun, i-click nyo lamang po yung inyong File Explorer. And then dito po sa inyong computer or minsan na nakalagay dito is this PC. Sa akin po kasi is nirename ko siya. Nakalagay dito is computer or this PC. Then i-right click nyo siya. Then properties. And dito po makikita nyo yung kanyang operating system. Sa akin po is also 64-bit. And then balik po tayo dito. I-click ko lamang po yung 64-bit. And then, i-click po ulit natin itong Install Office. Katulad nung kanina, mag-download na rin po yung ating installer. So, hindi ko na po ito i-click kasi na-click ko na po yung kanina. So, eto na po. Downloaded na po yung ating installer. Ngayon, ang gagawin natin is i-install natin siya. Pero bago natin siya i-install,
mas mabuti kung i-uninstall muna natin yung dating version ng Microsoft na meron tayo sa ating laptop or netbook or sa any device na gagamitin natin. Maaari po kasing makasagabal sa pag-i-install ng Microsoft 365 yung old version ninyo ng Microsoft sa inyong laptop. So kung hindi naman po ito license, mas mabuti po kung ito ay inyong i-uninstall muna. And paano po mag-uninstall? Pahapyawan po natin, i-click natin sa search yung control panel. Ayan, control panel. Open natin siya. And dito sa control panel, i-click natin yung programs and features. Then hanapin po natin yung application ng Microsoft na gusto natin or kailangan nating i-uninstall. So ito po siya, and then click natin siya ng left click, then right click, and i-click nyo lamang po yung uninstall. Then hintayin nyo po siyang mag-uninstall. Pagkatapos po nun, pwede nyo na pong i-install itong Microsoft 365. Ayan. So ito pong akin is Microsoft 365 na siya kasi na-install ko na po siya dati. Pero for the sake na may ipakita ko sa inyo yung tutorial, i-uninstall ko po muna siya ulit. So left click, right click, and then so ayan po, wala na siya dito, meaning to say uninstalled na siya. I-close na natin siya. And then punta na tayo dun sa ating dinownload na installer. So, pwede natin i-double click itong na-download natin o kaya pumunta tayo sa downloads kung saan pumunta yung ating dinownload na installer. Click natin yung ating file explorer and then sa downloads, makikita natin dito yung installer po na downloaded natin. Click natin, left click and then right click and then piliin po natin itong run as administrator. Do you want to allow this app to make changes to your device? Click natin ng yes. Ayan po, installing na siya. So itong process na ito po ay medyo matagal kasi depende ito sa bilis ng inyong laptop or computer and depende rin po ito sa bilis ng inyong internet connection. So kapag nawala po siya, pumupunta siya dito sa baba, makikita nyo po dito yung progress. Office is installing in the background, click here for the status. So kung gusto nyo po ulit makita yung progress niya, i-click nyo lamang po siya and makikita nyo po dito yung percentage kung siya ay ilang percent na ang pag-i-install. Kapag lumabas na po ito, ibig sabihin po ay installing na po siya. And matagal din po itong process na ito, depende rin po ito sa inyong computer kung gaano siya kabilis, ganoon din sa internet connection. So hindi nyo naman po ito kailangan hintayin matapos agad. Kung meron pa po kayo ibang gagawin, pwedeng gawin nyo muna habang hinihintay nyo matapos yung pag-i-install. So kung hindi nyo po na-uninstall yung old version ng inyong Microsoft sa inyong laptop bago nyo po ito gawin, so magdi-disrupt po siya dito. Kapag may mga lumabas pong questions sa pag-i-install and isa lang yung option, i-click nyo na po sila. Habang hinihintay po natin siya mag-install, ipapakita ko po sa inyo nakalagay dito. Office apps and devices, you can install Office on up to 5 PCs or Macs, 5 tablets, and 5 smartphones. So ito po yung mga pwede nyong pag-installan gamit yung account na ito. So ayan, nag-notify po na installing is finished. And mag-a-appear po ito once natapos na ang pag-i-install. I-close lang po natin ito. And then i-click natin ng start, makikita po natin sa start. Ayan po, meron na po tayong Microsoft Teams, Word, and Publisher, PowerPoint, and Word. Then, i-open po natin siya. Try natin itong Microsoft Word. Ayan, so kailangan po natin assign ulit yung account na binigay sa atin ng DepEd para magamit po natin ito ng mas maayos. I-click po natin itong sign in. Then, lagay po natin yung ating account. Then, click next. And ilagay naman po natin yung password. Then, click sign in. Ayan. So, kung memorize nyo po yon yung inyong account and password, mabuti po. Pero kung hindi po, mas mabuti po kung i-copy-paste na lamang ninyo siya para hindi po kayo magkaroon ng error. Ayan. So, nakalagin na po tayo. Narito na po yung ating pangalan. So, kung sino po yung nakalagin, dito nyo po makikita yung pangalan niya. And then, eto po, pwede na po natin siyang magamit. I-click natin itong blank document. And ayan, magagamit na po natin yung Microsoft 365 Word application. And again, salamat po DepEd para sa application na ito. So, try po natin i-open yung PowerPoint. Ayan po, hindi na natin kailangan mag-sign in kasi naka-sign in na po yung ating account. Yan. And ganito na po yung itsura niya kapag na-open nyo po yung Microsoft 365. Ayan, so ito po yung version na malaki ang maitutulong para sa mga guro. So, maraming salamat po. So, kung meron po kayo ma-encounter na problem sa pag-install, gagawa po ako ng mga videos para doon. So, don't forget to subscribe and kita-kits po tayo sa susunod. Maraming salamat po and have a great day.